Good morning! Happy Resurrection Sunday sa aton tanan. Nagapasalamat kita sa Dios nga sa sini nga adlaw nga ginatawag naton ang pagbanhaw ni Kristo Jesus. Makatipon kita kag makapamalandong sa pulong sang Dios agud nga maka-celebrate kita sa sining resurrection ni Jesus Christ. Magabasa ako sa palatukuran naton nga makita sa sinulatan ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 15 verse 17 nga nagasiling, "And if Christ has not been raised, your faith is futile. You are still in your sins." But silingon mga kauturan, nga kung wala nabanhaw si Kristo Jesus gikan sa minatay, wala sang pulos ang aton pagtuo, kag ara pa kita sa aton nga mga kasalanan. Sa sini nga aga, luyag ako magtigulo sa aton nga pagpamalandong sa sini nga title, The Power of the Resurrection of Jesus Christ. Ano bala ang power nga ginadala sa pagkabanhaw ni Kristo Jesus? Mga kauturan, in the last 5 years, magatag ako sa trivia sa aton, in the last 5 years, only one time did the whole Christianity, meaning ang Western Christianity, amoy ng Europe, dala America, dala Asia, kag some parts of Europe, and Eastern Christianity, amuni ang mga Russian Orthodox, mga Greek Orthodox, Syrian, and other mga Orthodox churches, nag-celebrate kita sa Easter or Resurrection Sunday only one time on the same date. Amoy na ang isa ka kaimtangan nga basi wala na balaan sang iban, pero kung i-research nimo ini ka sa internet, imo mabalaan that the last time that we celebrated together sang Easter was last April 16, 2017. Kag ang masunod nga mag-celebrate kita together will be on the year 2025. And the next one will be in the year 2028. Sa sininga tuig 2021, ang Western Christianity magasaulog o nagasaulog sa sininga adlaw April 4 sang Easter Sunday or Resurrection Sunday. Kag ang Eastern Christianity magasaulog pa lang sa May 2, 2021. So may agwat more or less isa ka bulan. Now why is this so? Magapamangkot kita. It is because Western Christianity uses the Gregorian calendar and Eastern Christianity uses the Julian calendar. So may ara dira sang pagbangigay sa isa kag isa kung anong nga klase kalendaryo ang gamiton. Kung naton tulukon mga kauturan, very influential ang Christianity sa kalendar sang bugos nga kalibutan, kay gintunga ang kalendaryo sa AD kag sa BC, meaning after death and before Christ. So Anno Domini or the year of the Lord, kung naton lang tawon ina sa Latin. Now, amoy na ka-influential, that is why kung magbasa kita sa blanya kasulatan, why kagida may makita nga kalendaryo in the year of the king, in the reign of this king, amo lang dang nabutang dira no nga mga timelines. Pero ang modern nga calendar na base ini sa Kristiyano nga kalendaryo. Ang ini nga ginambal nakon nga mga lain-lain nga mga dates, naga-influensya man ini sa paminsaron sa mga tao, nagasiling sila hindi manggani united ang mga Christians all over the world in celebrating Easter. Kay nang kontrobersyal nga lain-lain ang bulan. So siling nila hindi man kamo united. Ang iban siling nila hindi man kamo united sa paggamit sa ngalan. Ang iban nagasiling nga Easter ang pagsaulog sang pagkabanaw ni Kristo Jesus. Ang iban nagasiling hindi pagtawgon sang Easter kundi tawgon Resurrection Sunday. So kadamo sa mga konflikto, kadamo sa mga pagbinaisay sa sininga mga bagay sa ngalan kag sa kalendaryo. But the point here, my friends, is that we are one in celebrating the resurrection of the Lord Jesus Christ. We are one in celebrating that Jesus Christ has been raised from the dead, no matter what the date, no matter what the venue, no matter what the name it is. So sa sininga aga, kabay pa nga kita tanan makadumdum, nga isa kita kag magahiusa kita sa pagsaulog sang pagkabanaw ni Kristo Jesus. Katahom sa ginhambal ni Paul in Philippians chapter 3 verse 10 nga nagasiling, I want to know Christ and the power of His resurrection.
Amo ini ang aton nga patugsilingan sa sini nga adlaw, nga kung makilala naton si Kristo Jesus sa aton nga mga kabuhi, there is power of His resurrection in our lives. Ang Greek word nga gingamit ni Paul sa iyang tinaga nga power o kung poder, ang word nga gingamit niya is the word dunamis. So, ang dunamis nga word, kung para maintindihan naton sang tulid o kung sa madalom-dalom, dra na ginkwa ang English word nga dynamite. Dra na ginkwa ang English word nga dynamo. Dra na ginkwa ang English word nga dynamic. But silingon, the power of the resurrection of Jesus Christ is more than that of dynamite. It is dynamic. It is more than that of an energy of the dynamo. Amo ina ka powerful ang resurrection ni Jesus Christ sa aton nga mga kabuhi. And if the resurrection has power, kabay pa ang ini nga resurrection power magatulod sa aton kag maga-empower sa aton sa paghimo sa mga makatalanhaga nga mga bagay. And let me share to you 5 things that we are empowered to do sa resurrection ni Jesus Christ. Ano bala ang gindala sa pagkabanaw ni Kristo Jesus sa aton kabuhi nga makahiwat kita, makahimo kita sang sini nga mga bagay sa aton nga mga adlaw-adlaw nga pagpangabuhi. Now let me use the word power sa outline sa pag-share nakon sa sining 5 ka mga bagay that the power of the resurrection can make us do. Number 1, letter P. Part ways with our past life. Now, the power of the resurrection can make us part ways with our past life. The power of the resurrection of Jesus Christ can transform a life and the whole community. Mga kauturan aton ina dumdumon gid nga kun si Kristo Jesus wala siya nabanhaw gikan sa minatay, wala sang pulos ang atong pagpangabuhi. Ini nagapahayag sa aton that if Jesus Christ has been risen from the dead, then we can part ways with our sinful life. Mga utod, kung wala si Jesus na banhaw gikan sa minatay, hindi kita makapalagyo sa higot sang sala sa aton kabuhi. Amoy ning ginambal ni Pablo, magapabilin kita sa aton nga mga kasalanan kung wala si Kristo na banhaw. Now we too can rise above the death-like situations that surround us. Napalibutan kita sang klase sang pagpangabuhi nga nagadala sang kamatayon. Ilabi na gid sa sining time sang pandemic, patay ang ekonomiya, patay ang mga kauturan naton sa masakit, patay ang mga pagbuwag sa mga pamilya, hindi kita makakitanay, hindi kita makatipon, nadula ang madamo nga mga bagay that we can see that these are death-like situations around us. But Jesus Christ in His resurrection is calling us to get out from the tomb. Nagasinggit si Kristo Jesus, wa ka dira sa lulubngan. You can part ways with your past life. Sa sininga aga, kabay pa nga aton pamalandungan kung anong mga bagay nga nagahigot sa aton tiil nga hindi kita makapalagyo sa aton nga mga inagihan. Because if we cannot part ways with our past life, padayon ni siya nga magasunod sa aton nga daw isa ka shadow lamang sa aton kabuhi. Si Jesus nagsiling, I am the resurrection and the life. Kag ini ginhambal niya sa time nga gintawag niya si Lazarus nga magwa dito sa lulubngan. Now, symbolically speaking, Jesus is calling us like what the time that He called Lazarus. Gintawag niya si Lazarus nga magwa sa lulubngan, kag si Kristo Jesus nagatawag man subong sa aton nga magwa kita sa aton nga pagpangabuhi nga daw lulubngan. Gusto mo bala magpabilin sa sulod sang isa ka lulubngan? Gusto mo bala magsulod sa isa ka pansyon? Nga buhi ikaw? Kag nagastruggle ikaw dito sa sulod? Yes, my friends, by the grace of God, we can do this because Jesus has conquered death. I-identify mo sa imong kabuhi ano ini nga mga kaimtangan nga nagapugong sa aton. Ano ining mga kaimtangan nga daw patay kita sa atong nga pagpangabuhi.
Si Pablo nag-affirm that we share in the death and in the resurrection of the Lord Jesus Christ. Siling niya, sa pagpatugmaw nimo, upod ikaw sa kamatayon ni Kristo Jesus, kag sa pagwa nimo sa tubig, upod ikaw nga nabanhaw kay Kristo Jesus. Subuot silingon kung upod kita sa aton baptism, upod kita sa death ni Jesus Christ, upod kita sa resurrection ni Jesus Christ, then we too is empowered by God to see life and make life-affirming decisions. Ilabi na gid sa sini mga hopeless situations. So aton ina patug silingan mga kauturan that the power of the resurrection, number 1, can make us part ways with our past life. Number 2, the power of the resurrection of the Lord Jesus Christ can make us obey, letter O, obey the commands of Jesus. Now, ang commands ni Jesus Christ are very difficult. Budlay-budlay dyan mga kauturan. You know what? It is very difficult to obey because it will lead us to deny ourselves, to pick up our own cross, and to follow the leading of God. So, ang tao ya na budlayan gid mag-deny sa aton kaugalingon. Budlayan man kita magpasan sang cross. Budlayan man kita mag-follow sang kabubuton sang Dios kay gusto naton ang aton kaugalingon lamang ang unahon. Without the power of the resurrection, remember this, without the power of the resurrection, we cannot obey the commands of the Lord Jesus Christ. But with the power of the resurrection of the Lord, we are empowered to go on and to obey the commands of the Lord Jesus Christ, no matter how difficult that may be. You know what, my friends? Remember this. We obey the commands of Jesus because of the resurrection. Tumanon naton ang mga ginsugo ni Kristo Jesus bangod nga nabanhaw siya gikan sa minatay. The resurrection means that the gospel that we preach is true. Kung wala nabanhaw si Kristo Jesus gikan sa minatay, pwede nga maindian naton ang iya nga mga pulong. Pwede nga maindian naton ang iyang mga sugo kay masiling kita, sugo malang ina sang isa ka manginalamon nga tawo. Sugo malang ina sang isa ka leader nga very ideal nga paghambal. But the moment that we realize that Jesus has resurrected from the dead, then His commands are very imperative for us to follow. In the book of Acts, ang word nga resurrection gin-repeat ini many times. Because the disciples were so full of courage in preaching the good news about Jesus because of what? Because of the resurrection. The disciples who were scattered and dejected during the arrest and crucifixion of the Lord Jesus Christ were now transformed, and they were bold enough to stand in front of many people declaring that they are followers of the Lord Jesus Christ. Almost all of them are from Galilee. Kung sa aton pasubong ang mga pululungon, mga taga-bukid ni sila, kag do budlayan sila mag-assimilate sa ila kaugalingon sa syudad, kag bangod sini, do may ara sila sang inferiority complex. Amo ini ang kaintangan nila, mga taga-kilid, baybay ni sila, mga taga-bukid, kag nagpa-Jerusalem, kag mga mangingisda, and then all of a sudden, may ara sila sang kusog, kabakod, kakalam, nga kaisog, nga magatindog sa tubangan sa mga tao. Biskan magambal pa nga tao, do mangingisda mo lang na. Ay do, ara man na sa kilidalan na. Anong diberi na magtindog? But, they were given the power of the resurrection. Amo ina ang naghatag sila sang kusog, bangod, one thing alone ang ilang ginakaptan. Ang ila nga ginahambal nga pulong matuod, kayang nagahambal sini na banhaw gikan sa binatay. My friends, this means for all of us as well, that we should not be ashamed in sharing the gospel because our God is not dead. Our God is not dead. Now, another thing that we should remember is that the resurrection of the Lord Jesus Christ validates
validates everything that He commanded. Butsilingon, if we look back from the start of the gospel up to the end, the key there, ang yabi sang tanan nga mga pululungon sa bilog nga gospels, tanan nga mga prophecies in the Old Testament, ang yabi sina, amo ang central event sang pagkabanhaw ni Kristo Jesus. Kung wala siya nabanhaw, gikan sa minatay, wala pulos ni tanan ang ginsuguran. Wala pulos tanan ang iya nga mga ginpanghambal. But bangod sang pagkabanhaw ni Kristo Jesus, it validates everything that He commanded. My friends, we must believe that Jesus has resurrected from the dead. If not, Christianity is just a set of morals. It's just a set of philosophy. But because of the resurrection, the teachings of Jesus are not just merely great words from a master teacher, but it is, as I call it, these words, these commands are imperative commands. Meaning, buot silingon, nagakadapat gid nga sundon naton. Ikatatlo, the power of the resurrection can make us, letter W, walk in newness of life. Walk in newness of life. Sang si Kristo Jesus, gin-conquer niya ang kamatayon, it gives us the hope that with Jesus Christ in our lives, we can also conquer death and other situations nga nagadula sang paglaom sa aton. With Christ, we are living a regenerated life. Amo nang butsilingon sang word niya power. Amo nang butsilingon sang word niya dunamis. Nangin dynamic, nangin dynamo ang aton kabuhi full of regenerated energy. The resurrection of Jesus means that we are now bringers of hope. Ang paglaom, mga utod, is a very powerful psychological motivation. May ara sa mga tao, may kapilan na naging busted sa iyang pagpangaluyag, pero kay namangkot siya kung may tsansa, ginsabat siya 1% chance. Ti, 1% chance siya, paglaom nagyapon, ti nagpadayon, gid siya, kag nagpadayon, kag nagpadayon, kag nagpadayon. Mga utod, amuman ina ang hope nga kung ibutang mo, biskan 1% lang to, ginagpadayon siya, pero sulit, nabaldaman siya sa gihapon sa iyang pagpangaluyag. Ang punto, nga grabe na nga psychological factor sa mga minds ng tao naton sa aton tagipusoon ang hope nga ginatawag. Ti kung makatagan ni paglaom ina sa isa ka tawo nga desperado sa iya nga pagpangaluyag, how much more ang kamatuoran nga si Kristo Jesus na banhaw gikan sa minatay. How much more if our hope is based on the resurrected Jesus. Our expectation then is full of confidence because He who began a good work in us will surely bring it into completion. Amo ni nga ni Pablo in Philippians 1:6. Our hope is not just a mere psychological ploy. Hindi ni obra-obra, hindi ni pasalig. Kay damo sang natuntuan sa ginatawag nga pasalig. Labi na gid bala ang text o kunang message nga pakadto na ko da pero way pagali ka paligo. Way pagli ka ilis, pero damo sang natuntuhan na sa hinambal nga, ara na ko, dali na lang, pero way pagali. You know what, my friends? Our hope is not a mere psychological ploy, but more importantly, this is a spirituality that is anchored in certainty. Anchored in certainty. Let us share that hope to others because we know this is the truth. That Jesus Christ has resurrected from the dead. Kabay pa mga kauturan nga magadala kita sang paglaom sa sining time of the pandemic nga gindala ni COVID-19. You know what? When Jesus conquered death, it gave hope to His disciples. They faced everything that was thrown to them with courage and with faith. Paano kaya makatubang sa leon man? Paano kaya makatubang sa mga gladiators man nga patyon ka, ipakaon ka sa mga mabangis nga mga kasapatan, makatubang kaya kag makapangamuyo?
Ang iban ginalansang man sa cross, ang iban ginabutang sa mga poste, kag bubuan sang wax, ag gimuhon sila kalayo. How can you face that? How can they face that? Natubang lamang nila ini mga kulturan bangod sang power of the resurrection in their lives. It has given them hope of eternal life. Biskan mapatay sila, kag napatay man gid sila, kag kitaman, kung ano man ang inatubang naton, this gives us hope of an eternal life with the Lord Jesus Christ. Let us give that hope to others. Now the next thing is, the fourth thing. The power of the resurrection can lead us to letter E, enjoy the salvation. I-enjoy naton ang kaluwasan nga ginhatag ni Kristo Jesus sa aton. The salvation that we have received from God is a joy to behold. Kung may mga kabataan ka mo, ilabi na gid sa una-una mo nga nabunag sang imo asawa, sang inyo pamilya nga bata, grabe ang kalipay nga dala sa inyo. Do hindi mo ma-explain nga may kaliwat na ikaw, nga may bata ikaw, kag grabing kasadyang indala sa imo. Now, gapanawag ka sa mga tao, ga-text ka, ga-message ka, ga-post ka sa social media, may bata, kag the most thing nga gina-celebrate sa social media mo ang arrival sang isa ka baby. Grabe ang kalipay sang tanan. Pero much more pagintani ang kalipay because we have salvation in our lives. Christians ought to bring the joy of salvation wherever we go so that people could see that a life in Jesus Christ is not a life full of rules. Kabay pa nga mga tao nga makakita sa ato, masiling sila, ay, ato si isa ka Kristuano, no? Malipayong Kristuano. O kung pagkita nila, ay, ato ng Kristuano, palagyo kita, kay boring na. Ay, ato ng Kristuano, palagyo kita, kay akiganya kita sina, damo na rules, damo na donut. Mga kauturan, kabay pa, nga ang isa ka Kristuhanon, isa ka tao nga naga-enjoy sang kabuhi, sang kailwayan nga gindala sang kaluwasan ni Kristo Jesus. Those who have faith in the risen Savior have the hope that life does not end here on earth but continues throughout eternity with God. Kabay pa mga kauturan, that let us enjoy the joy of our salvation. And let it be seen in our lives, in our demeanor, in our attitudes, in our personality. Now lastly, letter R. The power of the resurrection can make us release forgiveness. Letter R. Release forgiveness. Sa sinibala nga Holy Week, nakatilaw mang ikaw pamalandong nga dumdumon mong tanan nga mga tao nga nagsakit sa imo. Do ka hindi maayo nga advice, no? Pero matuod din mga utod. Try mo bala, dumduma ang mga tao nga nagtunto sa imo. Dumduma ang mga tao nga nag-scam sa imo. Dumduma ang mga tao nga nagpasaway sa imo. Dumduma ang mga tao nga nag-utang sa imo, kaya wala nagbayad sa imo, kaging pasalig lang ikaw. Now, anong mabatsagan mo kung madumduma mo sila? Grabing kasakit, grabing lain buot, grabing kaugot, no? Tanan na lang nga malain imong mabatsagan. And you know what, my friends? Kung hindi naton ina sila pag i-remember, kag i-release ang forgiveness sa ila, nagapadayon na diri ut-ut sa aton tagipusoon, kag sa aton pangunauna. Nagapadayon lang ina nga magapangita sang kalainan sa aton kabuhi. Nga way kita kabalo, nang in-part na sila sa aton life, nga hindi tatani gusto, ining toxic nga klase nga pagpangabuhi sa aton kabuhi. But you know what? When we remember them and we release forgiveness to them, it is essential for our healing. By our own, my friends, let us remember this. We cannot forgive others. We cannot forgive others. Nga ang nature naton, ang fallen nature naton, ang makasasala nga nature naton is what? Rule of the jungle, the law of the jungle. And what is that? Survive. Both silingon, survival of the fittest, elimination of the weak. Gusto naton, gusabon, kag patyon ang mga weak, kag kung may mga hurt sa aton, maga-revenge kita, magabalos kita. It is our fallen natural desire
that when somebody wrong us, we have to find ways to wrong them back. Mangita kita sa pamaagi nga baldahon man sila. And it will become a never-ending cycle. Balik-balik lang gid na. Balik-balik lang gid na nga katuntuhan. But you know what, my friends? With Jesus in our hearts, the power of the resurrection will lead us to a difficult yet not impossible desire. And what is that? To forgive, and to love others. To release forgiveness. Kagrabing healing nga kakatabo sa aton kabuhi if we do that, my friends. Now, in closing, kung natin makitaan ang pyramids of Egypt, famous katama na siya. Because of what? Mga lulubngan ini. They contain the mummified bodies of ancient Egyptian kings and pharaohs. Westminster Abbey in London, sikat-sikat man. Why? Because dra na lubong ang mga English nobles, ang mga notables, ang mga kings, ang mga queens. The Taj Mahal in India was also built as a memorial to a wife sa isa ka Shah sang India. Ang Arlington Cemetery sa US, Washington DC, grabe ang pag-revere sina sa mga tao because it's a resting place of many outstanding Americans. Diri sa Pilipinas, the libingan ng mga bayani is respected because the heroes of our country, the Philippines, are buried there. But you know what, my friends? The garden tomb of Jesus in Israel is famous. Is famous. Not because of what is inside the garden tomb. It is famous because the garden tomb is empty. Ang iba niya, famous, popular, kay bangod may nalubong dito. The garden tomb of the Lord Jesus Christ is famous because it is empty. It is empty, my friends. And we have to have this happiness and joy in our hearts. We may be in lockdown because of the COVID-19 pandemic. But here is the good news, my friends. Here is the good news. The tomb of Jesus Christ cannot be locked down. The tomb of the Lord Jesus Christ cannot be locked down. It was open. And because it was not locked down, there is power in the resurrection of the Lord Jesus Christ. Kabay pa nga sa sining aga, sa atong pagpamalandong sa sining Resurrection Sunday, may the power of the resurrection of the Lord Jesus Christ be in our hearts, in our minds, in our lives. Let us be empowered. May God bless us all. Happy Resurrection Sunday to all of us. Amen.